Ano ito? Mabilisan lang to ha. Nasa kustudiya na ng Senado si Special Envoy on Transnational Crime Marcos V. Lacanilaw. Ito ay alinsunod sa kautusan na inilabas ni Senate President Francis C. Sissodio kahapon, April 21. Si Lacanilaw ay kusang loob na nagtungo sa Senado upang personal na tanggapin at sumunod sa kautusan. Bato Robin na alam dito Cayetano na magkaroon ng hearing pa kasi hindi pa natutuklasan kung sino may-ari ng eroplano at bakit magkaganon. Dahil yung ibang version, binayaran daw, charter daw ng Office of the President, samantalang sabi ng iba, ginagamit nila. Ito ha. Mandens, ito po ay challenge ngayon sa communications team ng Presidente. Talagang challenge po ito. Okay. Ano pong aasahan namin sa panig po ninyo at ni Secretary Jay Ruiz? Kasi sabi din kahapon ng Pulse Asia ng kanilang presidente na parang dapat yung messaging mas maging malinaw at makarating talaga sa mga Pilipino sa usapin ng ginagawang serbisyo ng gobyerno para sa mga kababayan natin. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, ha? At dahil dito nyo lang mapapanood at mababalitaan ng mga iba't ibang issue. Bago ang lahat, i-like nyo muna yung video natin at i-share agad. Ano ba yung mga pag-uusap ngayon? Ano meron? Ito pa lang si si Prasco. Anong pangalan ko? Prasco Duque, ha? Parang gusto na naman magpa-endorso. What? Di ba ikaw ay isa sa pumirma tapos magpapa-endorso ka? Anong hinahanap mo? Boto? Mama, baka nagkakamali ka ho ng lalapitan ngayon. Nung kailangan ka ng ating BP, nagpipirma ka. Ngayon gusto mo humingi ng suporta? Wow! Iba na lang, ha? Doon ka humingi, ha? Sa mga dorobo. Baka mapagbigyan ka. Kaso nga lang, hindi ka na siguro mananalo. Yan ang pag-uusapan natin, ha? Isang like, isang share, isang subscribe, i-bell nyo po para makakatanggap kayo ng notification, ha? Huwag nyo kalimutan kagad. Like, share. Ganon. Like, share. Eto na. Itong mama na to talaga namang ibang klase ngayon ang hiling mo, ha? At abangan nyo. May interview naman dito yung babae na alala nyo, yung tagapagtanggol. Meron naman siyang interview. Meron naman siyang hindi ko mawari kung ano naman yung paliwanag ng lola nyo. Kilala nyo? Sino ba ito? Tagapagtanggol ito eh. At nabalitaan nyo na ba? Sumuko sa Senado itong yung Marcos na kinontempt. Ano nangyari? Parang bumait ata ito si Quezon. Mukhang nagkaroon ata ng ibang pakiramdam. Baka kasi balikan daw eh. Napakalakas kasi ng ugong-ugong. Ang susunod na presidente ay si BP Sara. At ito pa, ang lakas ho, ng boses ng taong bayan, laging sinisigaw, PDP, Duterte straight, at +2. Ito, ibigay na natin. Huwag na natin patagalin, ha? Ano ito, mama? Kung dati kasama pa ni Vice President Sara si Duque Fresco, ngayon tila tinanggihan na ni VP Sara, no more Duque Fresco dahil si Congressman Mix Turano na ang kasama ni Vice President Sara. Mukhang finish na itong si Duque Fresco. Kawawa itong si ulitin natin. Ngayon, nanghihingi ka ngayon ng suporta. Pero kung nung kailangan ka ni BP Sara, nagsisipirma kayo. Ang dami nyo. Meron pa nga dyan, kumari. Kumari. Kinuha nga anak. Kumari ka ni BP Sara. Taga-kalokohan yan. Tapos nagyabang ka. Sasabihin mo, kung hindi mo tatanggapin yung ayuda, anong ibibigay mo sa constituent mo? Kumari, pinagkalulu mo? Aba. Tapos dito tayo ngayon, nakikiusap ka di umano o nagpapahapyaw ka di umano. Kailangan mo ng suporta. Hindi pwede yan.
ang mga traidor ay traidor. Ganun lang yun, sabi ni Aling Medina rito. Vice President Sara, mukhang finish na itong si Finish na talaga. Fresco. Dahil si Vice President Sara ngayon ay nasa Danau City, Cebu. Yun. Kasama ang Mayor at 5th District Congressional Candidate Mix Dorano. Mga kasama, taga Danau. Wag niyong kalimutan si Dorano, si Mix Dorano Yan ang iboto nyo. Dahil kaalyado ni BP Sara yan. Nako, yung pangalan nun, Trasco. Wag na wag niyong iboboto yan. Hayaan nyo maramdaman niya kung ano yung ginawa niya kay BP Sara. Kita nyo Kita nyo. Ito ang ganti talaga. Gagantihan kayo ng taong bayan dahil ginawa nyo kay BP Sara. Ngayon, nanlilimos kayo ng gusto ikampanya kayo, i-endorso. Wow. Teka muna mag-isip-isip muna kayo Ang alam na kung sino ang i-endorso ni Vice President Sara. Kasi nga naman, traidor ang Fresco. Yan. Doon tayo sa hindi nagtatraidor. Narinig nyo Kasi traidor, sabi sa video. Ayan. Ang hilig nyo kasi mga elam. Akala nyo, masisira nyo ang mga Duterte. Pero hindi, lalong lumalakas na yayanig ang Pilipinas pag sinabing BP Sara at mga Duterte at PDP-10. Duterte. Di ba? Totoo naman Kaya huwag kayong hihingi ng endorso kay BP Sara. Kung alam nyo na meron kayong ginawa sa pagpirma nyo, wag na wag. Nakakahiya kayo. Kaya't saan man nagpunta si Vice President Sara, talagang pinagkakaguluhan. Abangan ang buong detalye sa buong video. Samantala namana ni Vice President Sara mula sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte ang pagiging matinik pagdating sa politika. Siya pa lamang kasi ang nakapagtala ng pinakamataas na approval at trust rating sa buong kasaysayan bilang Vice Presidente. In her father's shadow, as the nation reflects in the silence of Black Saturday, one figure quietly speaks volumes. Vice President Sara Duterte now holds a 61 trust and 59% approval rating, the highest midterm ratings ever recorded for a Philippine Vice President in the post-EDSA era. With her term nearing its halfway point, this rating becomes more than just a number. It reflects trust sustained, not just gained in the honeymoon period, but maintained through challenge, controversy, and change. Sara Duterte's 61% places her above all of them, and notably, Antas, di ba? Ayan ang sinasabi natin. Lagi kayong ngayon napapaisip kung i-endorso kayo o kung lalapit kayo kay BP Sara, pero meron kayong ginawang hindi maganda. Ngayon, eto na. Panahon na ng kampanya, panahon ng botohan, napapaisip kayo. Susuportahan kaya ako ng BP Presidente? Mag-isip nga kayo sa tingin nyo, susuportahan kayo? Nakakaawa ho kayo. Ibang klase kasi mga pinagagawa nyo. Nagkampi-kampihan kayo sa pamumuno ng durobong amo nyo, nalulong. Ano nangyari sa inyo? Pati mga karir nyo sa politika, naglaglagan na. At tingin nyo, yung mga taga-Danau, boboto pa kayo? Ikaw nga. Ang pangalan mo, Duke, Duke ka. Sorry na lang, Yan ang sigaw ng ating kababayan. Sorry na lang sa mga taga-Danau, City Cebu. Yung inendorso ni BP Sara, yun na lang ho ang boto nyo. Marami naman tayong kababayan dyan, mga subscriber dyan sa Danau, Cebu. At syempre, natulong ng ating mga kaibigan dyan, sigurado, panalo na yung i-endorso ni BP Sara dyan. Ngayon, mabalik tayo dito sa usapin. Di ba naalala nyo, itong si Marcos ay hindi na contempt. Bakit? Di ba hindi pinirmahan itong ni Quezon? Ngayon, nakakagulat, may balita na kulong na. Pumunta na Senado para magpa-contempt. Hindi natin alam, baka mamaya ito'y drama lang. Pero, sa tingin natin,
baka mamaya merong itong mga napagsabihan. Dahil ito mamaya, meron akong ilalapag na isa pang balita dito na parang isa pang hearing. Baka mamaya may makontempt na naman dun. Ito gusto ko malaman nyo to. Ipapasok natin to. Ano ito? Sige nga. Ano ito? Mabilisan lang to Nasa kustudiya na ng Senado si Special Envoy on Transnational Crime Marcos V. Lacanilao. Ito ay alinsunod sa kautusan na inilabas ni Senate President Francis C. Salero kahapon, April 21. Si Lacanilao ay kusang loob na nagtungo sa Senado upang personal na tanggapin at sumunod sa kautusan. Matapos ang maingat na pagsusuri, ipinasa sa ilalim na ni SP Escudero si Lacanilao sa Senate custody matapos mabigong sagutin ang ilang tanong sa kanya kaugnay na naging proseso at partisipasyon niya sa pag-aresto at pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Alaga ba? Parang nagbago ata ihip ng hangin. Samantalang nung nakaraan, gustong-gusto ni Miss Amy at ni Senador Bato na makontempt. Pero hindi pinirmahan Bagkos lumipas ang ilang araw. Ito ngayon, kunyari, pumunta sa Senado at tinanggap na, kusang loob na tinanggap. At napakagaling mo naman, Keso. Oo. Parang merong bumulong sa iyo Oo. Ganun ba yun? Sigurado ba kayo mapapaniwala nyo yung sambayan ng Pilipino sa ginawa nyong yan? Dapat noong pumukpok si Amy, si Ate Amy, dapat noong araw na yun, pinirmahan mo, marami kang dahilan Di ba? Marami kang paliwanag, keso hindi mo pipirmahan dahil hindi mo pa nababasa yung laman ng contempt order. Dapat, kinampihan mo yung mga kasama mong senador. Yun ang problema sa'yo Ngayon, nagbidabidahan ka naman ngayon. Bakit? Nako, nakakaintindi ka na ba ngayon? Nakakarinig ka na ba ngayon na Oo, kasi may usap-usapan mga kasama. Nako, baka palitan. Nako po! Kaya siguro, Aling Marie, ang galing mo talaga magbigay ng informasyon. Lalo si Aling Dolores, baka palitan. Kasi merong kwento-kwentuhan, merong pangalan na nangingibabaw mga kasama na baka nga palitan. Siguro, may bumoboto na palitan natin yan. Wala namang silbi pala yan Hindi natin kakampi sa Senado yan. Dapat mag-downgrade na yan sa Kamara. Kamara. Isipin nyo mga kasamahan niya ito sa Senado. Pero nung nag-contempt, pumukpok si Miss Amy, wala. Parang walay lang sa kanya. Diba? Ito, isa pa to. Pakinggan nyo kung ano naman ito. Ano raw isa pang pandinig sa pag-aresto. Pag ito nagkaroon ng isa pang pandinig, isang oras lang nakakalipas to Pag ito nagkaroon ng isa pang pandinig, nako po, ito na. Ibang usapan na ito. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Baka merong makontempt na naman. Aabangan natin ito si Hayer kasi gustong-gustong, lalo-lalo si Ate Beldy. Gustong-gusto niya makontempt. Bakit? Yan daw yung nagmamagaling Yan daw yung ako, two-star ako. I take my command, responsibility. Nako po, yun. Paano ngayon? Isa pang pandinig. Gusto niyo ba mga kasama na makita ito na gusto niyo ba na makita mag-rehas itong mama na ito? Kasi sabi ni Aling Ledesma dito, gusto ko yan, Kuya Goods. Gusto ko makita makulong yan. At sabi ni Sir Alan Cayetano, yung lahat ng pinagagawa nito ni Hayer, may pagkakulong. 8 taon! Naku po, paano ka magre-retiro nito? Wala ka makukuha nito. Eto. Ipinipili umano ng ilang senador na muling magsagawa ng pagdinig ang Senado kaugnay ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Senator Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations,
Kailangan pang malaman kung sino ang may-ari ng eroplanong ginamit sa pagpapadala sa former president sa International Criminal Court o ICC. Gayun din ang pagdating ng mga kawani ng ICC sa Pilipinas bago pa lumabas ang warrant of arrest ni Duterte na taliwas umano sa sinasabi ng gobyerno na biglaan lang nila itong natuklasan. Pinipilit ng ating ibang mga senador, sina Senator Bato, Robin, Alan Peter Cayetano, na magkaroon ng hearing pa kasi hindi pa natutuklasan kung sino may-ari ng eroplano at bakit magkaganon. Dahil yung ibang version, binayaran daw, charter daw ng Office of the President, samantalang sabi ng iba, ginagamit nila. Ito ha, kasi yun ang sinabi ni, yung isang kapatid, ha? Di ba sinabi niya, bayad daw ng gobyerno itong eroplano. Ngayon, hindi pala bayad. Baka pakulo lang mga kasama. Sila lang talaga ang nagplano. Naku, patayin na tayo dito ha. Ito na nagkakabukuhan na. Kung sakaling mapatunayan ha, na hindi pala gobyerno ang nagfund dito at ito ay kwentong kotsero ng mga inimbestigahan, naku po, merong pagkakakulong yan. Galing ng ginawa nyo talaga, ano? Ibang klase. Sige, tuloy mo, Ate Amy. Presidente Bongbong. So may mga detalye hindi maliwanag. Pero yung pinaka-importante, yung ICC, yung mga investigador, abogado at iba pang tauhan nila, interpreter, security expert, nandito na pala sa Pilipinas nung nakataang taon pa, walang gusto magsalita tungkol doon. Kinakailangan malaman natin kung ano ba talaga. Ngayon ang usapin. Isa pa. Gusto namin yan. Gusto namin malaman kung sino talaga ang nag-utos. Kasi, dito, hindi naman daw pinondohan yung eroplano. Sabi ni Ate Amy, sino ang nagsisinungaling? Ate Amy, Madam, kung halimbawa na meron uli na magsisinungaling, baka pwede naman, pukpuk ulit, contempt ulit. Ang gusto namin si Hire. Si Hire naman para mas maganda. At makita ng sambayanan kung ano-ano yung mga pinagagawa ni Hire kay Tatay Digong. Yan ang aabangan namin. Eto na naman, andito na naman tayo. Ulit na naman tayo dito. Kayo na bahala humusga dito kay Ate. Panibagong interview na naman ito. Gusto natin malaman kung ano ba yung sinabi niya kahapon sa interview niya sa mga reporter at kung ano naman sasabihin niya dito kay Manong. Kayo na umintindi. Dahil minsan, nakakabasa ako ng comment, talagang galit na galit ang ating kababayan. Galit na galit sila. Nagbabasa rin ako ng mga comment nyo, kaya huwag nyo kalimutan i-share yung video natin ha. Dahil nababasa ko po, lagi yung mga comment nyo, ang dami. Galit kayo dito kay Hire, dito sa babaeng mababanggit dito. Kahit sino naman talaga magagalit dahil yung mga pronouncement niya, halatang halata, nagalit din siya kay Tatay Digong. Di ba? Kaya ito, intindihin nyo Kayo na magbigay ng komento at reaction nyo dito sa babae dito. Ito na. Sa atin na po linya ngayon si Attorney Claire Castro. Sincerely appreciate po ang kanyang pagbibigay po ng panahon sa ating pong programa this morning. Attorney Claire, magandang umaga po sa inyo, Undersecretary. Yes, good morning, Sir Ted. DJ Cha, thank you. Salamat sa panahon. Okay, at na-invite niyo po ako. Good morning din po. And thank you also, Attorney Claire, for being on the show. Umpisahan natin dito, Attorney, sa pagbagsak nga po ng approval ratings ng Pangulong Marcos Jr. Mula po 42% noong Feb to 25% ngayong March. Ayon po yan sa Pulse Asia Survey. Ang isa po sa sinabi niyo kahapon, posibleng may kinalaman ng paglagana po ng fake news dito po sa pagbagsak na ito. Pero sinasabi niyo rin na hindi nababahala ang Pangulong Marcos Jr. dito. Ito po ba hindi dapat i-consider ng administrasyon bilang wake-up call para po mas paigtingin pa ang serbisyo sa mga Pilipino? Yes, nakausap kasi natin kahapon si Pangulo. Napag-usapan kasi namin na maybe, hindi naman namin sinasabing fake yung survey ng Pulse Asia. Parang hindi ata yung narinig natin kahapon. Kayo ba, mga kasama, yan ba yung narinig nyo? Parang may maybe na ngayon Kung kahapon, kung babalikan nyo yung video, parang iba ata. Pero tuloy pa rin natin. Pinamen, ito bang mga tao, yung mga respondents, ay maaari ba sila na i-impluwensyahan ng fake news? Dahil lumalaganap talaga ang fake news dito sa Pilipinas. Sabi nga natin, hindi tayo nababahala dahil ginagawa lang naman ng Pangulo ang kanyang trabaho na naaayon
sa batas at naaayon sa tama. Kumbaga hindi siya mapapahinto, hindi siya mababother ng anumang survey. Pero sabi natin kahapon, titignan pa rin natin ang mga survey na ito para malaman natin kung yung mga respondents ba talaga ay hindi ba naaabutan ng serbisyo ng gobyerno. May mga respondents ba na hindi alam yung mga serbisyo na maaari nilang makuha o mga ayuda na maaari nilang makuha mula sa gobyerno? Saan ba ang mga respondents na ito dahil baka hindi nga naaabot ng gobyerno? So sinasabi natin na baka yung iba influenced by fake news dahil katulad ng sinasabi, one of the reasons daw ay yung pagtaas ng inflation rate. Pero DJ Cha at Sir Ted, ayon kasi dito sa PSA, yung inflation rate kasi bumababa. From 2.9 naging 2.1, ngayon pong March is 1.8. Nako po, Diyos mio marimar. Mga kasama, naniniwala ba kayo yung inflation rate ay bumaba? Ibig sabihin, yung bilihin, naniniwala kayo? Yung mahal ng bilihin ay bumaba raw. Kayo sumagot niyan. Oo, kasi hindi ako naniniwala na bumaba. Pero sabi sa video, bumaba raw. Ano ba ang totoo? Anong pakiramdam nyo? Survey tayo Kayo ho ang magsabi mga kasama. I-type nyo sa comment section. Type nyo sa comment section, bumaba ba ang inflation rate? O mas tumaas? Ano sa pakiramdam nyo? Kasi ako, pakiramdam ko talaga, mahal ang bilihin ngayon. Ibang klase ho ang bilihin ngayon. Yun lang. So medyo, paano mare-reconcile yung ibang mga ganung bagay na hindi kaya naiintindihan ng ibang tao or sabi natin, depende yan paano ba sumagot yung respondents, paano ba yung tanong. At sabi nga, kahapon, nagkausap din po kami, may sectoral meeting with the President and DSWD Secretary and Labor Secretary, Laduesma. Meron silang ginagawang survey, halimbawa po, yung kung gutom, di ba? Hindi lang po isang beses, survey yung pamilya, let's say pamilya. Isang beses, baka ngayon gutom, na-survey sila ngayon, di ba? So ang ginawa po ng DSWD is patuloy pong minomonitor, let's say itong pamilyang to, nag-improve ba o mas nagutom? Kasi kung halimbawa po na-survey kayo na tong araw na to at kayo'y gutom, sabihin niyo talaga gutom kayo. Hindi po ba? So dapat ang pag-survey ay hindi parang isang beses lang, hindi one time lang sa taong ito. Dapat the same people will be the same people na survey before na ito yung abot o level ng kagutuman nila. Dahil ba sa tulong ng gobyerno, naibsan ba yung gutom nila, nagbago ba, nag-improve? So kung isang beses lang kayo masa-survey, at nagkataon na ngayon ay wala kayong sweldo, natanggalan kayo ng pagkakakitaan ngayong araw na to, ay talaga sasabihin niyo po, nagutom kayo. Kasi nga po dun sa Pulse Asia survey sinasabi na inflation po yung isa sa mga pinakagusto na matugunan agad ng mga Pilipino na issue ngayon. Attorney Claire, ang ginamit niyo po hindi nababahala ang Pangulong Marcos pero hindi binabaliwala. Tama, hindi nyo binabaliwala itong survey. Kasi base po sa mga nabanggit ninyo, makikipagpulong na nga po ba kahapon tungkol dito sa posibleng baka hindi naaabot ng mga Pilipino na programa ng gobyerno? Actually po, yung pagkikipagpulong ng Pangulo, hindi naman ito dahil sa may ganitong issue. Regular po nakikipagpulong ang Pangulo. Sectoral meeting po. Paano ba natutugunan yung pangangailangan ng taong bayan? Paano ba lalawak pa yung natutulungan itong walang gutom project ng Pangulo? So, kahapon nga ay nagbigay ng report itong si Secretary Gatchalian na ngayon ay minomonitor nila at nakikita nila a certain group of persons na survey nila before is nakita nila yung improvement. Kasi kumbaga hindi nga sabi ko hindi one time na survey. So, sabi nga natin yung survey kasi is pwedeng nandiyan, pwedeng guide yan. Pero sabi nga natin hindi dahil bumaba ang rating ng Pangulo sa Pulse Asia, parang teka lang, parang ano nangyayari, hindi ganon. Parang tuloy-tuloy ang trabaho, ay ano pa ang mangyari, pero tuloy-tuloy pa rin kung paano mai-improve ang trabaho ng gobyerno. Okay, oo. At sabi niyo rin po kanina, hindi niyo sinasabing fake ang survey, pero posibleng baka yung mga na yung mga respondents ay kumbaga nabahagian nitong mga fake news na ito. And speaking of fake news na yan, pagkalat ng fake news na baka posibleng may resulta dito sa survey results, totoo po ba nag-utos ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga gabinete na palakasin pa yung kampanya kontra disinformation? May kinalaman po ba yan sa survey or even before pa talagang mas gusto ng matutukan ng Pangulong Marcos Jr. itong disinformation? Noon pa nung ako nga ay na-appoint, yun talaga yung mandato. Siyempre, kailangan namin iparating sa tao ano ba yung maaari nilang makuhang tulong. At the same time, ma-curtail yung fake news. Pero habang tumatagal, lalo na ngayon na kampanyahan, dumadami talaga yung fake news peddlers. Nako po. Sino kaya
ang matutukoy dito. Mas maganda ito. Si Manong Ted ang mag-interview kay ma'am, amo manager. Para malaman natin kung ano talaga yung ano yung katotohanan. Di ba? Ito. Manong Ted, ikwento mo Manong Ted. Okay, sige po. Pero kaninyo kay Chacha kanina, dahil sabi ho mismo ni Ginoong Holmes kahapon sa aming panayam, sa isa pong administrasyon na kababahala ito. Sabi nga niya, ito po ay one for the books, ika niya, yung pong small or no trust 54%, kalahati. At maging yung pong sinasabing disapproval ay 53%. Kaninyo ito po ay ito po, bagamat may question kayo sa pamamaraan siguro at doon nga sa mga binabanggit ng respondents, ito po ay challenge ngayon sa communications team ng Presidente. Talagang challenge po ito. Okay. Ano pong aasahan namin sa panig po ninyo at ni Secretary Jay Ruiz? Kasi sabi din kahapon ng Pulse Asia ng kanilang Presidente na parang dapat yung messaging mas maging malinaw at makarating talaga sa mga Pilipino sa usapin ng ginagawang serbisyo ng gobyerno para sa mga kababayan natin. Actually, Sir Ted, as far as we are concerned, alam namin na napaparating namin ang mensahe. Maliban po sa press briefing, meron po tayong mga palabas, mga program na pinapakita sa PTV4, sa RTVM. Mga programa po ng gobyerno. At na malamang ay hindi natin alam kung napapanood ng karamihan. Pero ang siguro ang nag-proliferate ngayon ay ang karamihan po talaga ay yung fake news mula sa social media, iba't ibang platforms. So yan po talaga ang challenge sa amin. May balita pa nga, hindi lang po Filipino ang gumagawa dito at meron pang ibang sumusuporta. Mga bansa, na laban sa Pangulo o laban sa Pilipinas. So yun po dapat ang aming tinutugunan at syempre po maliban po sa amin, sa gobyerno po na dapat itong masawata. Siyempre, hingi na rin po namin ang tulong ng mga mainstream media, pati na po yung mga responsible social media content creator. Kung nakikita naman po karamihan na yung mga sinasabi ay fake or galing sa fake news, sana matulungan din po kami ng ibang nasa mainstream media na ma-fact check. Tulong na lang din po ito para sa bayan. Hindi lang po para sa gobyerno ng Kumbaga whole nation approach po ito. Opo. Sana sila po din. Attorney, Yusek, doon sa inyong paghingi po ng tulong sa mainstream media, at usapin ng to combat fake news, yung fake news kasi pwedeng propaganda talagang paninira, pero meron din po naman ding mga programa nga dapat ang gobyerno na ipinaaabot sa tao sa pamagitan po ng mga panayam sa mga opisyal ng gobyerno. Ang concern naman namin, halimbawa, sabi nga din kahapon ni Ginoong Holmes, dapat maging proactive ang communications team ng gobyerno, hindi lang sa Malacanang kundi sa bawat departamento. Ang problema po ay yung unavailability or refusal of some people in government to be interviewed para po maghayag ng programa ng gobyerno. I mean, hindi na ako mag-iisa-isa pa, pero at least meron kayong Vince Dizon ngayon na kahit paano po nakapagpaparating ng mensahe at nakikita natin yung ginagawa niya, pero maliban sa kanya at sa ilang pong manaka-naka dyan, mahirap pagilapin. Siguro yan po ang isa sa mga nagiging issue po. Makakarating po yan at mas maganda po, Sir Ted, kahit off the air, masabi niyo po sa akin kung saan kayo ahensya na merong hindi na-i-interview or hindi nakakaroon ng paglilinaw at gagawin po natin ito ng paraan para pumapahatid lang po talaga ang mga mararaming programa po ng administrasyon at ng Pangulo. Halimbawa po ang Agriculture Department, kasi din ang sinasabi po ni Ginoong Holmes kahapon sa usapin ng bilihin, pagkain basically. So dito po napakalaking bagay nga na hindi lang daw po yung mga press release o mga sugar coating mismo maramdaman din po ng taong bayan. So maliban doon nga siguro sa pagiging available sa katanungan dito po sa mga basic na ginagawa ng isang ahensya ay yung maramdaman din po on the ground yung programa ng gobyerno. So sa punto pong yun, ma'am, sino po ang in charge doon sa palasyo? Paano po kaya yon? Para ho naman din hindi masayang yung programa ng gobyerno kasi kung may ginagawa naman talaga, dapat maramdaman po ng taong bayan. Yes, katulad po niya sa DA, sir. Sir Ted, kamakailan po marami din po nagbibigay sa amin ng impormasyon na yung presyo ng bigas sa kanila ay bumaba na daw po talaga. Saan kaya yun? Sila nabibili parang 34, 33, 30, something like that. Pero meron pa po isang programa na parating ang Pangulo na talaga po makikinabang ang taong bayan. Siguro inaayos lang po kung paano ito maihahatid sa taong bayan. Marami pong programa. Siguro with me, sa PCO, kakausapin ko rin po, Sir Ted, ang ibang mga ahensya. Katulad po, may mga press briefing po kami na mismo po yung mga secretary or heads ng agencies ay iniimbitahan po namin sa press briefing para sila po mismo ang magbigay ng good news sa tao.
Pero yung iba po, ito naman po tayo, may mga fake news peddler na sinasabi na yung pangungumbida namin, ito po ang nangyayari, Sir Ted, yung pagkukumbida namin sa mga sa mga representatives ng agencies, at sila yung isasaalang namin para magsita, ang sasabihin nila, ito fake news talaga to, Sir Ted. Napaka-incompetent siguro ng undersecretary ng press officer kasi hinahayaan na lang niya yung mga heads up ng agencies na magsalita. Sana niyo po kung talaga paano kumilos sa mga fake news peddlers. So, pero with that concern, sir, kailangan din na talaga mismo yung mga head of agencies is masama namin sa press briefing, and may project pa po ang administration, Sir Ted. Magkakaroon kami ng podcast at mga secretaries din, heads of the states, heads of the agencies, ang ating makukumbida para po mas maraparating nila sa tao kung ano yung dapat na makita, ano ang mga serbisyong pwedeng madinig or maramdaman ng taong bayan. O sige po. Well, kasi kami ho naman po nga dito ay bukas anytime kapag po may mga isyong pambayan na gusto hong liwanagin mismo po ang gobyerno, particular po ang ilang mga government agencies para po maging daan din doon sa pagpapalawak po ng informasyon, no, USEC. Dito po sa issue ng kidnapping ngayon. Kahapon nakapanayan po namin ang honorary chairman nga po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. So yan narinig nyo naman ng interview ni Manong Ted dito kay Ma'am, Boss Amo, Manager. Kayo na ho bahalang humusga kung sino talaga ang fake news. Sino ba talaga ang sinasabing fake peddlers sa social media? Sino ba talaga? Kayo ho ang magbibigay niyan ng reaction at opinion. Kaya magkomento kayo sa comment section mga kasama. Hanggang sa muli At mga DTS, the ICC head, ginurgur na rin. Ano ito? Account attack incident. Tingnan natin ito mga kasama para malaman natin kung ano yung problema dito. Kasi merong balita dito, kapapasok lang, yung mga account, hindi natin alam kung sino-sino ito. Nadadamay na rin yung mga account. Ano ito, kuya? Pasok mo. Ayan, kuya, may live ka na, Ayan mo yan, kuya. Ayan. I really did not expect it. That it's going to happen, no? I thought it's... Good morning, everyone. Well, magulat sa uban binamoabot kay so that everybody will be able to see hear what I'm about to say, because I'm really I'm worried actually, because I was watching what SAS posted about how to secure your account with regards to attacks from other entities. You know, the effort is really there. I never really thought of it. Madungog, by the way, madungog ba ko ninyo, guys? Loud and clear ba siya? So, I would like just to address what happened today with regards to the account attack incident. And I really am very grateful to everyone who reacted. What were the steps that I took in order for me? It's okay. What were the steps that I took in order for me to recover the account? Diretso mo lang, kuya. Diretso mo lang. Hi. Hello. Yeah. It's okay if I talk, right? Yeah, with an account, yeah. Hello, that's my colleague. Yes, sir. Damba. So yun mga kasama, yun nga, may nabalitaan tayo na account attack incident. Sino kaya ito? Hindi na siguro natin papahabain pa. Alamin natin yan sa mga susunod na vlog natin. Hanggang sa muli, bye-bye!